So mga kababayan, mga kabarangay, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Makilala natin, maging ako man, picture pa lang yung ipinakita at saka address. Saan nakatira yung bata? Nandito po. Nandito po. Ayan. Ay, Diyos ko po, kawawa na bata. Kawawa talaga. Wala na Hindi siyang ko paningin. Hindi ko kayang talaga matagalan na tignan po. Hindi ko kaya talaga. Naaawa na kami talaga. Kung talagang hindi nagagaling, kunin na niya po. Kasi kaawa-awa na talaga yung itsura yung bata. Parang hinihintay nyo na lang po kung ano yung takda ng Panginoon. Opo. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Time check po. Alas 4 na ng hapon. Pero hindi pa namin nahanap tong bata na inilalapit sa atin. Pero ayon po sa Waze ni Kuya JC, Wala nang Waze, di na makita, wala na signal. wala na makita, malapit na daw. Sabi ng Waze, almost there. Pero medyo ano to mga kababayan, tingnan nyo, bundok na to. Wala na rin signal. Maghanap tayo ng tao na mapagtanungan, no? Walang problema yan, maliwanag pa naman. Hanggat may gasolina tayo, walang problema. Hanggat may diesel. May motor, may tao. Nasa paahan tayo ng bundok mga kababayan. Pero ang kagandahan, kahit bundok-bundok to, aspalto na yung kalsada. Ang tanong, yung papasok sa kanila, sana, hindi ganun kalayo, no? So mga kababayan, mga kabarangay, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Makilala natin, maging ako man, picture pa lang yung ipinakita at saka address. Yung ipinorward sa amin, yung batang inilalapit sa amin. Kaya sama-sama po tayo mga kababayan. Uy, bayawak malaki. Hindi, nakita ko lang, banti ka na. Bayawak malaki yun. Ha? Hindi mo nakita? Suot mo yung salamin mo kasi. Naka-shades ka pa eh. Nakashades ka pa, madilim na eh. Nasa bundok na, wala nang araw. Susanggala ka. O, tingnan mo yan, pugo. O, ayan, may mga tao, magtanong kayo. May 3 kilometro pa. Sige pa, salamat po. School na na pa. Magtanong kami doon. Salamat tayo. Thank you, thank you. Bait ni tatay, huminto rin. Malayo pa pala mga kababayan. 30 kilometro pa daw. Sakto, alas 6 tayo makarating sa kanila. Another challenge. Tandaan nyo yung babalikan natin, ha? Dito rin tayo balik, bro. Yes po, dito. Ito. Ilang litro pa gasolina mo? Ano pa? Report pa. Opo, marami pa. Ay, dapat tinanong natin kung kaya ng sasakyan. Van lang tong dala natin, baka rough road na yon. School naman daw. May school naman daw. Hindi mo kilala. Doon, banda ron. Sige pa. Kilala niyo po itong bata? Doon. Kita na. Malayo pa? Ay, yan na, Bilya Corta. Dalawa. Magtanong kami ulit. Salamat po. Nakita ko na tong daan kanina eh.
Ang layo na narating natin, nalagpasan na pala natin. Bakit pulang lupa nila? No? Ay, ito pala yung mga tuturo natin. Oo, yung malaki. Wala na, hindi na mapakinabangan to. No? Hindi na maakit yan. Oo, hindi na. Tara. Saan daw? Ha, diretso. Magandang hapon po. Hello po. Ay, Katliya ba yun? Nandito. Andyan? Yung mata. Opo. Nandito. Ano nyo po yun? Apo po namin. Ay, apo nyo po. Opo. Juan, dyan po na ako. Ito yung Daddy Frankie. Ayan na yun. Saan po? Saan po ang bahay nila? Wala silang bahay po. Nakikabahay lang po. Nakikibahay lang sila? Opo, wala silang bahay po. Saan sila tumitira? Dito po. Kanino bahay po yan? Parang bahay yung kwan po. Lula din niya na kwan. Kasi yung lulo niya at saka yung kwan, parang magkapinsan po. Nakikitira lang sila. Opo. Anong pangalan ng bata? Katleya? Ano na ganun? Kapiya. Altia. Altea? Saan po yung tatay? Saan nakatira yung bata? Nandito po. Nandyan po. Ayan. Yan po yung nanay niya. Sige, dito tayo sa hindi mainit. Ayun, Nay, magandang hapon po. Gandang hapon po, Daddy. Kanina pa kami naghahanap ng lugar ninyo. Masyadong liblib tong lugar nyo. Opo, Daddy. Kasi dito talaga ang kwan. Dito kami nakapalaran po, Daddy. Nay, bagong lahat. Okay lang, idikit ko yung mic, ha? Opo, Daddy. Sige po. Anong pangalan ni nanay? DC Balyado, Daddy. Ano nyo po yung bata? Apo ko po, idol. Tapos tong nanay, Pamangkin ko po. pamangkin nyo. Asaan ang magulang ng nanay? Patay na po. Both side? Opo. Ay, bakit? Ay, pero yung nanay tatay niya patay na, pero yung biyanan niya at saka yung biyanan niyang babae nasa kabilang bahay. Pero yung biyanan niyang lalaki po nasa bilangguan po. Siya ang nanay. Opo. Ilan taon po yung nanay? Ang taon ka na? 23 daw po, 23. Daddy. Tapos ilan po ang anak nila? 3 po, Daddy. Pang ilan tong baby? Pangalawa po. Anong nangyari sa kanya? Ay, Diyos ko po. Oo nga po. Hindi na siya nakakita. Hindi na po. Ba't hindi dinala sa ospital? Galing na nung December sa ospital, Daddy. Iba na yung kulay niya po. Iba na talaga, Daddy, kasi nung Huwebes po, talagang nawalan na ng hininga po, 2 beses po. Tapos, Tapos parang nagmilagro po, Daddy. dapat ganitong sitwasyon sa ospital na. Nadala na po ba ng ospital yan? Opo, Daddy, nung December. Anong sabi ng doktor? Hindi ba, Daddy? Kailangan pong ikimo. Ikemo. Ano ba sakit niya? Cancer po daw sa mata. Cancer siya? Retinoblastoma po. Retinoblastoma. Diyos ko po, nakakaawa yung bata. Nakakaawa talaga Ilang po. taon na yung bata? 3 taon po. Anong sabi ng doktor? Mag-chemo daw po, pero nung dinala nila sa Baguio po, Daddy, hindi kaya daw ng bata na mag-chemo na. Hindi na kaya ng bata. Opo. So anong gagawin? Paano po? Hindi namin po alam, Daddy, kung anong gagawin kasi wala namang kapera-pera, Daddy. Anong trabaho ng tatay ng bata? Gumagawa lang po kami ng kerker po. Ano yung kerker? Yung pantali ng punla po. Yun lang ang hanap So yung bata, nakakakain pa ba siya? Gatas lang po. Dede. Hindi po. Pinapainom lang po. Pinapainom na lang. Opo. Kaya Tignan niyo pumayat po. na ng Oh. gusto. Opo, tignan niyo po yung bunganga niya. Oh. Para nabubulok na sa loob. Opo. Ay, Diyos ko po, kawawa na bata. Kawawa talaga. Wala na Hindi siyang ko ka- paningin. Hindi ko kayang talaga matagalan na tignan po. Hindi ko kaya talaga.
Diyos kami. Nakakaawa Nakakaawa yung talaga. sitwasyon. Ha? Hindi ko kayang tignan talaga ng matagal po. Parang ano na siya, Nay. Yung katawan niya, no? Parang nagbukol-bukol na yung buong mukha. Paano nagsimula po yan? Ang unang-una, Kwento nga, Nay. unang-una daw po, yung unang-una, nung nakita kong unang-una yan po, kasi yung parang may pula-pula lang sa mata niya po. Tapos sabi nila, ipa-check up sa doktor. Dinala nila sa Binlok. Tapos, yun, in-injectionan daw. Kinuhanan ng ano yung kinuha sa likod. Bone marrow. Tapos, pina-injectionan daw ng pampatulog po, daddy. Ayun, pagkagising niya daw, ganyan na lumubo na. Pero, nung inilabas nila sa ospital, yun naman dyan masyado, ganyan kalaki po. Habang tumatagal po, lumalaki naman na. Tapos, nung Huwebes po ng bandang alas 11 po ng tanghali, naglaba ako. Nung nakasampay na ako, naghugas ako ng kaldero ta magluluto ako ng tanghalian namin po. Sabi niya, Auntie, tignan mo yung anak ko, Auntie. Sabi niya ganun, daddy. Tinignan ko, ay wala nang malay, daddy, wala nang hininga. Tapos lumabas ang daming dugo sa mata niya, daddy. Pati sa tainga may lumalabas na dugo yata. May, Natuyo na. yun. Talagang, ang ginawa ko, daddy, yung asawa niya, may kamag-anak dyan sa Limansangan. Tinawagan namin po sila. Pumunta naman sila dito. Pagdating nila, kasi nung umubo siya, tuloy-tuloy na naman ang hininga niya po, daddy. Tapos, nung nandito na yung mga auntie nila, wala pang isang oras, nawalan na naman ng hininga po. Yun na ang medyo matagal po. Sabi naman nila, kung talagang magmilagro ka, Apo, magmilagro ka na, buhayin mo na. At kung hindi mo naman milagruhan na buhayin, kunin mo na, kaawa-awa na siya. Po, nakakaawa na yung sitwasyon niya. Umiiyak na lang siya. Ganun talaga siya, daddy, kahit sa gabi. Ang sabi lang niya, tubig, gatas. Tumatayo yung balahibo ko, Nay, sa awa sa bata. Paano ba to? Hindi mo namin alam, Bulok na yung daddy. bibig niya sa loob. Nabubulok na. Iba na yung kulay sa ano niya eh. Yan, Lahat. pakita na lang po. Ayan, talagang umitim na sa loob. Mitim na sa loob. Opo, daddy, Payat na ano po. Dati nung paglabas nila sa hospital, daddy nung December, mataba ka. Siyempre sa katagalan ng December, January, February, March na ngayon. 3 buwan na. Anong pangalan ng bata na? Althea Kate Basila po. Althea, mag-pray ka ha. Huwag mong iyak. Wala naman. Sabi ko sa kanila, wala akong maitutulong. Alam nyo naman ng hirap ng buhay namin. Kako, kung hindi kami mangutang, or ano, wala naman kami pambili ng bigas. Kaya, todo trabaho talaga. Hindi namin alam na ganito yung sitwasyon. No? Tinex lang sa amin tunay. Kaya nagpursige kami na hanapin. Kala namin hindi na namin mahanap po, alas 5 na. Kasi napaka-liblib po talaga. Opo, daddy, talagang liblib po. Pero salamat sa Panginoon, nakita namin. Kaya lang Opo, sa Daddy. sitwasyon ni Althea, hindi ko alam anong gagawin. Ipag-pray na po natin, no? Parang wala nang pag-asa, daddy. Po? Parang wala nang pag-asa talaga. Ipag-pray na lang po, ano? Opo, daddy. Nakikita ko rin po, pati mga mata niya, wala na talaga. Ano yun sa ilalim? Talagang nana na yan. Opo. At saka medyo mabaho na. Mabaho na. Daddy. Kaya yung bata ang kawawa. Opo, daddy. Kaya nga, kahit na nandyan, ngayon ko lang titigan dati, hindi ko kaya. Gaano kaya kahirap dinadala Ay, talaga. ng bata, ano? Talagang mahirap naman po siguro sa ganyan na sitwasyon. Daddy, hindi makakain ng kanin, puro gatas. Tapos hindi pa niya malunok lahat, daddy. Mas madami yung matatapon kaysa Oo, kasi naiinom. yung bunganga niya, wala na eh. Bulok na sa loob.
Paano pa makaano yan? Kaya yung kamay niya sobrang lumiit na ng gusto, ano? Buti na lang daddy umitim na ng ganyan. Nung babies talagang puting-puti na wala na talaga. Sana maghimala pa ang Panginoon. Sana po magmilagro na siya at gagaling na Hindi nyo dinala sa PGH? sa Bagyo. O sa Maynila? Ay, hindi, wala kaming kaya. Sana naagapan nung maaga pa, ano? Pero sa Baguio, nung dinala nyo, anong sabi nila doon? Wala, hindi niya kaya daw po. Ay, oo nga po, hindi na raw kaya ng chemo. So, ibig sabihin, dinala nyo sa ospital, malala na. Ganito na. Ganyan nakabukol yung mata. Opo. So, pero nung pinanganak nyo, normal po. Normal po. Ba't hindi na-notify na maaga pa na hindi pa malala yung sakit? Ano nararamdaman mo ngayon, ate, sa anak mo? Siyempre, Awa masya. po. Hmm? Awa po. Naawa ka. Opo. Anong ginagawa ninyong mag-asawa? Puyat talaga sa gabi. Hindi sila nakakatulog ng maayos. Kaya nga po ang ginawan po namin para masamahan po sana namin sila. Nagpagawa po kami ng lamisa, doon na yung bata. Sa lamisa Doon nahihiga para makasamahan namin sila na titingin. Tapos sinabi mo na wala silang sariling bahay. Wala po talaga. Bakit po? Kasi nung nasira na yung bahay nila, wala na. Mula nung nasa bilangguan nga po yung biyanan niya. Yung biyanan niya. Ito diba? Kapag gatas, Ganyan umiiyak. Anong gusto po niya? Paano siya Gatas daw. napapatahan? gatas po. Wala siyang gatas? Mayroon, iwan ko. Saglit lang. Lula ata, Ni Lola ato, ni Lola. Akala niya, Kala niya, si Papa niya magbigay ng gatas. Ay, wala ka pang gatas mamaya madamdama ka no. bakit? Ba't walang gatas? Naubos siguro, Daddy. Naubos na. Opo, Daddy. Wala na siyang gatas na? Meron pa po doon titimplahin po. Titimplahin. Asan ang tatay niya? Inaalagaan yung isang bata po. Ilang taon yung mga kapatid niya? Ilang taon na si 5 years old, tas 1 year old po. Sunod-sunod. Yung bunso, 1 year old. May bunso pa. Mayroon pa sa'yo yung inaalagaan yung tatay. Diyos ko po, Ama. Tulungan mo yung batang to. Sobrang hirap yung pinagdadaanan ng bata. Nay, ipagdasal nyo na lang po, ano? Opo, Kahit Daddy. ako hindi ko alam kung paano. Pero mas kayo po ang nakakaalam yan dahil kayo ang nandito. Talagang ipinagdadasal na lang namin po na sana magmilagro na, napagalingin na. O kaya, hindi, naaawa na kami talaga. Kung talagang hindi nagagaling, kunin na niya po. Kasi kaawa-awa na talaga yung itsura yung bata. Mm-mm. Saglit lang. Sige, magdasal na lang tayo, no? Kuya Rizky, paabot yung pasalubong natin. Hindi namin akalain na ganyan ang sitwasyon. Kaya sabi ko, bili pa tayo ng tinapay para sa bata. Pero hindi na niya pala nakain. Hindi na po. Pagpasensyahan niyo na po ito. Total, may mga anak ka naman, no? Opo. Sakto, Nay, no? Kasi hindi talaga namin alam kung anong sitwasyon ng bata. Pero nagsabi ako na bili na lang ng pasalubong tinapay sa bata. Pero buti na lang, may nabili pa kaming gatas dito. No? Thank you po. Salamat, Daddy Frankie, sa tulong niyo. Mm-mm. Thank you po. Mag-pray lang po tayo. No? Kaawa tsaka mga kababayan. No? Bibigay ako na ng para sa pangailangan ng pamilya niya. 10,000 po. Para may panggastos kayo. Bilangin ko lang, Nay. O, sikaw na lang, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, Saglit 6, lang. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Maraming salamat po, Daddy Frankie, sa tulong niyo sa bata po. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa bata, Nay, pero ipag-pray na lang natin. Ano po? Opo, Daddy. Sige po, kasi hindi ko talaga matiis matignan mga kababayan. Kung makikita nyo lang yung sitwasyon ng bata, nakakaawa. Grabe na po yung dinadala ng bata kasi yung mismong dila, bibig niya sa loob, nabubulok na. Kaya hindi na nakakain yung bata. Dinala naman na daw nila sa ospital pero pinauwi na rin. Opo, pati Dahil sa... hindi nakakayanin ng chemo. Opo, Hindi nakakayanin ng bata. opo. So sa Makatwid, Nay, parang hinihintay nyo na lang po kung ano yung takda ng Panginoon. Opo. Yun na talaga po. Kasi pati sa amin, wala din akong maitutulong po. Pati kami, pati bigas namin, kumuha ako sa kanila kanina, talagang walang-wala din po kami. Sige, laban lang, Nay, ha? Opo. Salamat sa Panginoon, nakarating ang Team Daddy Frankie dito. Salamat, maraming salamat po, Daddy Frankie, at sa mga kasamaan niyo po. Panginoon na lang makakatulong sa atin, maghimala ang Panginoon. Hanggat nandyan yung bata, mag-pray pa rin po tayo, no? Opo, Ibigay Daddy. nyo pa rin yung hiling ng bata kung kaya niyang uminom. Opo. Magulo mo mamaya. Huwag mo na lang pahawak yung pera. Sige na, anak. Tumigil na garot, tumigil na garot. Yan ko lang muna ng pagkakataon si nanay. Baka may gusto kang panawagan sa ating mga kababayan, Nay. Para sa apo mo po. Ay, sa mga, gusto ko lang po na matulungan natin siya kahit kunti-kunti lang para may pambili sila ng mga kailangan kasi hindi na sila makahanap buhay, ganyan din. At tapos may isa pang maliit na bata. Talagang hindi sila makapagtrabaho, parehas na mag-asawa po. Kung walang tutulong sa kanila, wala na po talaga ang buhay nila. At saka kami po naman, hindi po namin matulungan sila kung gaano sila kahirap. Ganon din po kami. Talagang may tatlong buwan na ngayon na hindi kami makabayad-bayad ng kuryente sa hirap ng buhay. So sa pananawagan namin, gusto lang namin humingi ng kunting tulong pa, kung mayroon pa. At saka nagpapasalamat po kami sa inyong Team Daddy Frankie po sa tulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Salamat kay God po. No? Kami po kasangkapan lang ng Panginoon, Nay, kaya salamat sa Panginoon. No? Opo. Sige. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat na naman po una kay God kasi narating namin yung lugar nila bagamat liblib, alas 5 na ng hapon, pero thank you kay God talaga kasi narating pa rin namin yung sitwasyon, lugar nila. At nakakalungkot lang yung kalagayan ng bata na pinauwi na sila galing sa ospital dahil po hindi na raw kakayanin ng bata ang chemo. At lalong-lalo na 3 years old yung bata, kung makikita nyo talaga, nakakaawa, grabe. So sabi nga gaya na sinabi ni Lola na hinihintay lang talaga nila yung takda ng Panginoon. No? Maraming salamat mga kababayan. Paumanhin po, maging ako man ay hindi masyado mapagsalita sa sitwasyon kalagayan ng bata. Kaya tulungan na lang po natin sila mga kababayan. Ipag-pray, ilapit sa ating Panginoon. Na sana kung ano man talaga ang magiging pasya ay hindi na masyadong mahirapan yung bata. Maraming salamat and God bless po. May umaga na parang wala ng pag-asa at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie,
Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita,